Hello mga kabiyahero, samahan nyo ako, punta tayo sa isang napakagandang lugar na matatagpuan dito sa Infanta. Ito ay tinatawag na Hidden Paradise Resort. Yung pinakamalapit na daan papunta sa Infanta, dito sa may Marilaki Highway. Madali lang puntahan to. Pagdating nyo ng Marikina sa may Masinag, dire-diretso lang hanggang Kogyo, hanggang sa makarating kayo ng Antipolo, Baras, Tanay, Santa Maria Laguna, at makakarating na kayo sa boundary ng Infanta, Quezon. Isa pang maganda dito pag dumaan kayo sa Marilaki Highway ay ang view. Makikita nyo yung mga magagandang tanawin dito. Yun nga lang, medyo sigsag ang daan, kaya kung baguhan kang driver, medyo ingat-ingat lang. Kapag may nakita kayo mga palengke or talipapaan, mas mabuting mamili na kayo ng mga dadalhin yung mga pagkain, kasi pagdating ng zigzag road, wala na kayong ibang mabibilan. Siguraduhin nyo rin pala na yung bibit-bitin yung mga pagkain ay yung kaya nyo lang bitbitin, kasi medyo malayo-layo din yung lalakarin nyo, mga 10 minutes din. Kapag narating nyo na ang arko ng Infanta, malapit-lapit na kayo, mga 30 minutes na lang. Mapapansin nyo rin na lumalamig na yung klima dito, kaya nga tinawag na Little Baguio ang lugar na to. Pag narating nyo yung mahabang puting tulay, ibig sabihin malapit na kayo. Dito nga rin pala yung location ng Pinlac Falls. At pag narating nyo na yung location, huwag kayo mahiyang magtanong kung saan pwede magpark. Mababait ang mga tao dito. Mas mabuting bitbitin nyo lang yung mga kailangan nyo dahil medyo pataas ang daan. Medyo mahaba-haba rin. At yan na nga, nagsimula na kami maglakad. Umaambon pa nung dumating kami sa location, kaya medyo madulas-dulas yung daan. Ingat-ingat lang, sobrang nakakahingal din nga pala kasi pataas yung daan. Kung pupunta kayo dito na nakamotor, mas okay kasi may aakyat yung motor hanggang dun sa may entrance ng resort. Medyo pataas ang daan at medyo madulas, kaya ingat-ingat pa rin. Huwag kayong mag-alala, kaya naman ng mga bata. Tingnan nyo yung si Baby Kaden, no? Nag-i-enjoy. Hindi niya namalayan, iba na pala yung umaakay sa kanya. Pagpasok nyo ng resort, sobrang mamamangha na kayo sa ganda ng lugar. Yung entrance nga pala dito 50 pesos plus 500 pesos yung cottage. At yung mga bata naman na kasing laki ni Kaden, libre. Kumuha rin pala kami ng rooms. Tong rooms na to ay binigay sa amin 500 pesos for 5 hours. Pero pag overnight, ang rate neto 1,500. Hindi sila mahigpit pagdating sa capacity ng mga rooms. Bahala na kayo kung paano nyo pagkakasyahin. Yan yung open cottage, medyo malaki-laki rin, kaya pwede kayo maglagay ng mga bags tsaka mga pagkain nyo. Pwede na kayo mag-prepare ng mga pagkain nyo dito. Kami, mas pinili namin magluto dito para masarap yung pagkain namin, mainit. Nag-start na rin ako magluto ng uulamin namin para sa tanghalian. Suggest ko lang magdala kayo ng maraming kape tsaka
noodles pampainit kasi talagang lalamigin yung mga bata sa sobrang lamig ng tubig sa swimming pool. At syempre, huwag nyo kakalimutan ng pampainit. Mas pinili namin mag-gin kasi sobrang lamig ng klima dito. Ayan, luto na yung tinuyong adobo. Ulam namin yan mamaya para sa tanghalian. At mamaya, magpre-prepare din ako ng inihaw na baboy. Kaso lang, sa kawali ko siya lulutuin. Pagkatapos namin kumain, nagtampisaw muna kami dito sa ilog. Pero sadyang napakalamig ng tubig dito kaya umahon na rin kami kaagad. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung kabuuan ng resort. Yung tubig sa pool nanggagaling sa ilog. Kaya sadyang napakalamig at napakalinaw. May tindahan din sila dito. Pwede kayo magpasaing kung wala kayong dalang kalan. At para naman sa mga nagtatanong kung may signal dito, walang signal ang cellphone dito. Pero pwede kayo magbayad ng 50 pesos kada phone para magkaroon kayo ng internet. Yang nakikita nyong triangle cottage nila, ang rate nyan is 1,500 overnight. Ganun din ang capacity, bahala kayo kung paano nyo pagkakasyahin. Sa ngayon, hindi natin pwedeng pasukin dahil may naka-check-in. Yung open cottage nila, 500 pesos. Maraming open cottage dito, mamili na lang kayo kung saan yung gustong pumesto. Napakatahimik ng lugar na to, wala kang ibang maririnig kundi yung lagaslas ng tubig. Grabe ang lamig ng tubig dito, parang tubig sa pitsyal na nilagyan ng yelo.
Kaya bago umuwi, nagmerienda muna kami ng noodles, tsaka nagpainit na rin kami, inubos namin yung gin. So, ayun lang, finish na. Dahil sa sobrang lamig. Ayun na.